Kakapasok na balita po tayo mga kababayan. Leyte Congressman Richard Gomez kinasuhan ng conspiracy for grave coercion at grave threat. Naku po mga kababayan, totoo ba ito? Kasasabi lang ni Goma na suportado niya yung war on drugs ng dating Pangulong Duterte mga kababayan. Tapos, eto kaagad. Naku po, may sumulpot na kaso laban sa kanya mga kababayan. Naku po mga kababayan, eto, panoorin natin ang kabuuang balita mga kababayan. Sa iba pang balita, nahaharap sa reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte Congressman Richard Gomez. Ito'y matapos idawit ng complainant ang mambabatas sa umano'y pamimilit na gumawa ng isang pekeng sworn affidavit kaugnay ng isang pamamaslang na naganap pa noong 2016. Narito ang balita ni Boy. Teka lang mga kababayan ha, 2016 pa pala yung kaso mga kababayan? Naku. Gonzales. Sinampaan ng reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte 40th District Congressman Richard Gomez. Ito yung may kaugnayan sa harassment na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Ayon kay Nunez, nagpatuloy siya kay Barangay Captain Albert Murilla ng Barangay Manlawaan, Tabango, Leyte para kasuhan si Gomez. Pinipilit umano si Nunez ng may 10 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na gumawa ng sworn na affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ching Veloso na umano'y mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taong 2016. Inalok pa si Nunez ng matitirhan sa Maynila na may 20 oras na security at 5 milyong piso kapalit ng gagawing sworn statement. Pero tumanggi si Nunez na sumunod sa CIDG. Bukod kay Gomez, kasama rin sa asunto sina Tabango Mayor Bernard Jonathan Benjo Ramandaban. Gayon din sa isang abogado at 10 kawani ng CIDG. Inihay ng kaso sa Prosecutor's Office sa Palumpon, Leyte kahapon. Ayon naman sa anak ni Nunez na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Ramandaban nitong buwan ng Agosto at Setyembre taong 2024 na kung saan binigyan ito ng 1 milyong piso at 5 milyong piso na paunang bayad para sa gagawing sworn affidavit. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na nga po mga kababayan, oh. Naku po, kinasuhan talaga si Kong Goma mga kababayan. At mantakin mo mga kababayan, 2016 pa pala yung kaso na yan mga kababayan. Tapos eto, naku. Anong nangyari mga kababayan? May hokus-pokus mga nangyari dyan mga kababayan. Naku po, Goma, ano kayang masasabi mo dito sa ginawang kaso nila sa'yo? Naku po, kakatapos lang kasi ni Kong Richard Gomez mga kababayan na, di ba, nag-trending siya na sinasabi niya na yung war on drugs ng dating Pangulong Duterte ay sobrang gamit na gamit mga kababayan sa kanilang lugar yung war on drugs ni Pangulong Duterte mga kababayan. Dahil sa kanilang lugar, ang daming sumuko mga kababayan na alam mo na, di ba? Matapos ipagsigawan ni Kong Richard Gomez mga kababayan na yung war on drugs ay nakatulong sa kanilang lugar, ay eto. Yan kasi mga kababayan, yan ang mapapala mo pag ikaw ay tila ba'y yung pamilyang Duterte mga kababayan ay ipipraise mo yung kanilang apelyido mga kababayan. I-lift up mo ang kanilang apelyido mga kababayan, di ba? Naku po. Samantala naman mga kababayan, pakinggan natin itong si Sir Jojo de Guzman TV mga kababayan. Nagkomento din ukol sa eto, kaugnay sa kinasuhan na nga si Kong Goma mga kababayan, at yung kaso niya ay tila, naku po, 2016 pa. Eto, pakinggan natin si Boss Jojo mga kababayan ha. Maalala ninyo ito,
si Richard Gomez Oh, ito yung 11 sinasabi ko days mga kabayan. ago. Panoorin natin to. Against the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Tama. Ibabarili ka agad ng mga yan. Tama ko. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nakakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war. So, yan po 11 days ago. So, pagkatapos niyan, kasi syempre, hindi to matalima itong si Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, doon sa ibang mga kakwadkom. Yan. Posibleng coincidence to. After nung sinabi ni Richard Gomez, ngayon lang, ito naman ang balita ngayon. Dito Willie, naghain ng kasong conspiracy for grave coercion at grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP-CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan sa Tabango Leyte na si Albert Murilla sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez. Ayon sa complainant, pinuntahan siya ng mga tauhan ng CIDG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ting Veloso na umano'y mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak ni Darlito na si Aida Nunez ay inalok rin ng 1 milyon at 5 milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit saka inagay na mastermind ng dating kongresista. Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay magagaling daw kay Congressman Gomez, kung saan ang abogadong si Attorney Rem Beryl Veloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio Veloso ang kukontak sa kanila para sa pagkasagawa ng affidavit. Dahil umano sa takot, nagpatulong si Darlito sa kapitan para magsampa ng kaso kung saan 10 tauhan naman ng PIDG ang... Magtataka ka kasi after, basically kontra yun eh. After kumontra ni Congressman Richard Gomez dyan sa mga script, linya, kasi nga 'di ba yung drug war nga ang dinidinig dyan, gusto nga nilang patunayan na yung drug war ni Duterte maraming extrajudicial killing at failure kumbaga. Biglang sumabat itong si Richard Gomez, ganyan lang kanyang sinabi. Tapos ngayon, Yun lang. I mean, imagine hindi na bago ito kay Richard Gomez kasi kahit noong last year, ganun pa rin ang kanyang sinabi. Bagamat wala pang hearing kasi nung time na yun PI pa yung kanilang ipinapasok noon. Nung failed sila doon sa PI, saka sila ngayon nag-ano ng mga series of hearings. Bagamat last year nagpahayag din si Richard Gomez ng about sa drug war ni Duterte, hindi siya pinag-initan kasi nga hindi pa naman yung drug war ni Duterte. Pero last year, ganun din yung kanyang stand. When I was mayor of Ormoc City, before I became mayor. Hinggan natin mga kababayan Ito yung sinasabi ni Goma mga kababayan. And before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office, we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. The numbers will show. The numbers will show how effective the drug program was. So, yung stand ni Richard Gomez, consistent. Hindi siya yung kasi he is talking from the standpoint na siya mismo, nung naging mayor siya sa kanyang lugar, talagang nalinis. Parang Davao din, nalinis. Kumbaga, siya mismo first hand nakaranas na naging tumahimik ang kanyang lugar.
So imagine yung gratitude na pasasalamat mo sa isang former leader na tumulong na mapaayos, mapabuti ang bansa mo. Pero itong mga huwadcom, ngayon, na dati puring-puri sila kay PRRD, ngayon, iba na yung script nila. Pero itong si Richard Gomez, ganun pa rin yung stand niya kasi danas niya kumbaga. Pero ang nakapagtataka, nagsiset ng clear message itong mga sila tambaluslos, itong Marcos administration na ito, na kapag hindi ka sumunod sa aming script, may kalalagyan ka. Imagine, 2016 pa. Kumbaga yan po ay wala na. Parang si Pastor Kibuloy, 2019 na dismiss, pero inungkat. Ganon din, same case, ganon din ang inilabas. Ito 2016, kay Richard Gomez, it is very parang magtataka ka talaga. Kasi 2016 tapos bakit ngayon lang? 'Di ba? Alam na this. So alam na natin ang kanilang mga pinaggagawa ngayon sa mga kokontra. Good luck talaga, bagong Pilipinas.